depraved, yung sinful mind, yung worldly mind, matagal na namolde sa atin. Dahil nung pinanganak tayo, yan na yung default mind ng tao. Kaya naman, nung na-born again naman ng tao, dahil yung kanyang mind, ano ba ang na-born again? Spirit. Yung soul, hindi pa. Kaya nga kailangan magkaroon ng renewing of mind. Malaman ng soul part mo, ano ba ang nasa espiritu mo? Yung namolde sa isip mo, like yung mga makamundong mga isipan, yung mga sinful na kaisipan, yung depraved mind, mabago. Hindi na pala ako ito. Hindi na dapat yung sa utak kong to, hindi na pala ito yung default mind ko kasi binago na ako sa spirit ko. Nakukuha? Iba na. I have the mind of Christ, and this mind of Christ, kailangan kunin ko, lagay ko sa aking bagong mind. Hindi na dapat tayo iyan. Purihin ang Panginoon at nagkakasama-sama tayong muli para pasalamatan ng Panginoon sa buhay natin, mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa kalakasan, sa proteksyon, sa lahat-lahat ng bagay. Lahat ay galing sa Panginoon. Amen? Kaya tayo ay dapat magpuri at magpasalamat sa Kanya. Ini-enjoy na lamang natin kung ano ang meron dito sa lupa dahil darating ang time, mapapasa Panginoon tayong lahat. At nalalapit na yan. Nakikita na natin ang mga iba't ibang senyales na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kung makikita natin ang world news, lahat ng senyales, unti-unti nang nagaganap. Amen? Lahat yon. Pero walang takot sa puso natin. Actually, excited tayo. Amen. Are you excited? Amen. Yes. Yun ang hope natin eh. Yung hope natin na makakasama natin ang Panginoon sa kanyang oras, sa tamang panahon. Hindi walang takot na tayo'y haharap sa Kanya. Kasi sa harapan ng Panginoon tayo'y matuwid na. Wala na tayong dapat ipangamba. Dahil lahat ng kasalanan ng tao ay dinala na ni Jesus sa Kanyang katawan. Kaya makakaharap tayo sa Panginoon ng maluwag, makakaharap tayo sa Kanya ng may payapa sa puso, sapagkat tinapos na lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? So manalangin muna tayo bago ako magsimula. Panginoon, thank you sa lahat ng mga ginagawa niyo po sa aming buhay. Salamat sa pagpapala at proteksyon. Amin po, Panginoon, tinataas ang mensahe ngayong araw na ito. Tulungan niyo po kami na mabuksan ang aming spiritual ears and eyes upang maintindihan ang gusto niyo pong revelation na maiparating sa amin. Marami pong salamat at tulungan niyo po ako sa pagsasalita. Itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Ang aking bibig ay gamitin niyo, Panginoon, upang maipahayag ang mensahe ngayon. Thank you, Lord. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Alam niyo, maganda pagka nakikita kong kayo'y masaya, nakangiti. Kahit pilit. Di ba? Masaya kasi kasama yung laging nakangiti kaysa sa sibangot. Dahil mas masarap kasama ang mga nakangiti. Na? Kasi bigay mo lang sa lahat sa Panginoon kung ano man yung meron sa isip mo, sa puso mo, kung ikaw ba ay meron dinadala dyan. Bago nyo pa yan dalhin sa isip at puso nyo, alam na ng Diyos. At may solusyon na ang Diyos dyan. Kailangan lang sabihin mo sa Kanya, manampalataya ka, na tinapos na niya, may solusyon na ang Diyos dyan sa dinadala mo. At huwag ka nang malungkot. Amen? So, patuloy tayong sa series natin na Created Whole in God's Image, Spirit, Soul, and Body. Particularly, renewing of mind because we are made like God. Pag-uusapan natin yung 3 dimension ng part ng man.
No? Sa theology, ang tawag doon ay anthropology. No? Yung about man. Ano ba yung three dimension ng man? Spirit, soul, and body. Saan natin yun makikita sa Bible? 1 Thessalonians 5:23. So, hindi lang pala, ang tao pala, hindi lang pala itong body na ito. The real you is spirit, na mayroong soul. Sa soul, nandoon ang emotion, mind, and will. No? Paano ba magkaroon muna tayo ng konting review? Yung mga natalakay natin, mga nakaraang linggo, mapapanood natin o maririnig natin yan sa YouTube, sa Facebook at sa iba pang podcast o sa iba pang social media na meron tayo. So, konting review lang, pahapyaw, para doon sa mga hindi nakapakinig, para naman hindi sila at loss. Okay? So, in what way we were made like God? Number 1. As God is triune, paano naging triune si God? Father, Son, Holy Spirit. So man was also made as triune. So as man, we have spirit, soul, and body. Number 2, God is spirit. Likewise, man is a spiritual being. The real you, ang totoong ikaw ay spirit. Sabi nga sa James 2 verse 26, di ba? Patay ang katawan, walang espiritu. Kaya nga, pag kami namatay, makikita mo, flat na siya, wala na. Ibig sabihin, umalis na yung espiritu niya doon sa katawan na yon. Sabi diyan, God has mind, emotion, and will. And man also has mind, emotion, and will. Nasaan yung mind, emotion, will na yon? Nandoon sa ating soul part. Sa spirit natin, di ba, diniscuss na rin natin dati. Ano yung tatlo? Intuition, communion, and conscience. Tatlo yan eh. Sa spirit, may tatlo. Sa soul, yung mind, emotion, and will. And sa body, meron din. Blood, mamaya na yung sa body para maging exciting yung ating pag-uusapan. Ang natural and default spirit ng tao nung ipinanganak tayo because of the disobedience of Adam and Eve ay hiwalay sa Diyos. Tayo ay spiritually dead. Nung nagkasala si Eva at si Adan, nahiwalay tayo sa Panginoon. So, ang bawat ipapanganak ay hiwalay, yung spirit natin ay hiwalay sa Diyos. Yung pakikipag-communion natin sa Diyos ay hiwalay. No, kaya, dahil kay Jesucristo, yung pagkakahiwalay na yan, ay binago niya. No? Tayo ay namatay spiritually, nung namatay si Jesus, namatay ang ating spirit. At nung nabuhay siya, nanampalataya tayo sa kanyang ginawa, nabuhay din yung ating spiritu. Kaya, born again. Hindi na ikaw yung dati na merong sinful nature. Ikaw ay binago na nung ikaw ay in Christ, nung pumasok ka kay Kristo. Hindi na ikaw yung nabubuhay. Si Kristo na. You are in Christ. Kaya ang Diyos, kapag tumitingin sa'yo, hindi na ikaw ang tinitignan. Sino? Christ. Born again. Pinanganak kang muli sa iyong spirito. Hindi ni-renovate. Kasi pagka ni-renovate, nandun pa rin yung dating ikaw eh. Talagang totally binago ka na ng Panginoon sa Espiritu. Amen? Ngayon, kailangan, paano kang nabagong muli? Yung ba'y sa pamamagitan ng mabubuti mong gawa? Yung ba'y sa pamamagitan na ikaw ay magaling, talentado at marami kang ginawang mga kabutihan sa kapwa? Sinunod mo yung 10 commandments o 613 laws ng Jew. Kaya ikaw ay kailangan, Lord, ligtas ako Ang galing ko, nasunod ko lahat yan.
Yun ba? Hindi. Ang sabi sa Efeso 2:8-9, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa biyaya, ano yung biyaya sa English? Grace. Sa kanyang grace, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano tayo naligtas? Grace and faith. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So regalo ng Diyos ang kaligtasan. Hindi dahil ikaw ay mabuti o magaling o matalino o kung ano paman. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Sabi nga dyan sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang makapagmalaki, walang makapagyabang. Lord, ang galing ko, ang bait ko, ang talino ko, kaya ako iligtas. Pagka ganon, hindi dahil kay Kristo ang iniisip mong kaligtasan, sa langit ang daming mayabang. Tama? Diba? Kaya hindi dahil sa tayo'y mabuti o magaling. Iniligtas tayo dahil lang ito ay regalo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Nung tayo'y nabago, tayo ay naging kamukha ni Kristo. Holy and righteous na ang ating spirit. Holy and kanina lang nagkasala ako. Yun ang sinasabi ng Bible, yung espiritu natin. Holy and righteous na. Tignan natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, kanina pinasok ko tong mic doon sa Bible, di ba? Nakikristo na tayo. Ano sinabi dyan? He is a new creation. Bago ka na. Anong klaseng creation? Yung spirit mo, holy and righteous na. The old, ano yung dating tayo? Nung wala pa tayo kay Kristo, yung may sinful nature has passed away. Nawala na. Behold, the new has come. Bago na tayo. Mamaya papaliwanag ko, bakit meron pang mga Kristiyano pumipitik pa? May mga latak pang ugali. Mamaya pag-usapan natin yun. Okay? So sa born again spirit natin, holy and righteous, marami nang dinownload o nideposito o inilagay ang Panginoon sa ating espiritu. At last week, tinalakay natin yung ilan lang, pero super dami nang nilagay ng Panginoon sa ating spirit. I-review natin yung last week. The riches of the born-again spirit. Number 1, we are one spirit with the Lord. Kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, o tinanggap mo si Kristo sa puso mo, sanggang dikit na kayo ng Panginoon. Amen? Ano yung example ko last week? Yung papel, ginlo mo sa isang papel, pinatuyo mo. Pag pilit mong binakbak, ano mangyayari sa papel? Masisira. Kaya hindi na tayo mahihiwalay pa sa Panginoon. Number 2, our spirit is perfected in righteousness and holiness. Number 3, our spirit is sealed by the Holy Spirit. Ang tatak, ang marka na ikaw ay makikipagtagpo sa Panginoon sa rapture ay because meron kang Holy Spirit inside your born-again spirit. It is marked and sealed. Selyado. So kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka na makakanti ng demonyo. Hindi totoo na mapoposes ka ng demonyo kung ikaw ay tunay na Kristiyano kasi sa spirit mo, selyado ka na. Amen? Ang napoposes lang yung bukas. Yung wala pa kay Kristo. Kasi may napanood ako na poposes daw. So, ibig sabihin, hindi siya born again. Kasi once you are born again, selyado ka na ng banal na espiritu. Ayan basahin nyo sa Ephesians chapter 1 verse 13. You were marked and sealed by the Holy Spirit. Number 4, we are complete in Him.
Kapag tingin mo sa sarili mo, kulang ka, basahin mo ang Colossians chapter 2 verse 10. Kumpleto ka na. Kapag na kay Kristo ka, kumpleto ka. Hindi ka kulang. Kulang lang siguro ang pagkaalam mo sa salita ng Diyos. Pero kung malalaman mo ang bawat salita ng Diyos, kumpleto ka na. Number 5, we are like Jesus in this world. So kaya nga, arise, shine. Naglalakad ka dito, yung iba hindi nagbabasa ng Bible. Ang nakikita sa atin, we are like Jesus in this world. Amen? Ikaw yung representative, ikaw yung ambassador ni Jesus Christ dito sa lupa. Kaya nga, kapag nakikita yung gawi at gawa mo na katulad kay Kristo, nalalaman ng iba, ano ba ang meron dyan sa tao na yan? Bakit ang sarap lapitan? Bakit ang sarap niyang kausapin? Amen? Number 6, we are sanctified and justified. Tayo ay pinatawad, tayo ay matuwid na sa harap ng Diyos, tayo'y nilinis. Binayaran na ni Jesus lahat ng pagkakasala natin. At eto ang kasunod, number 7. Dito tayo magtatalakay ngayon. In our spirit, we have the mind of Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. For who can know the Lord's thoughts, and who knows enough to teach Him? But we understand these things. Yung mga spiritual na bagay, hindi naiintindihan ng mga natural mind. Tayo, naiintindihan natin yung mga revelation about God. Why? Because we have the mind of Christ. There are two kinds of knowledge. Number 1 is sense knowledge, and number 2 is revelation knowledge. Sense knowledge is from natural mind. Ito yung nakikita mo, nahahawakan mo, naamoy mo, nalalasahan mo. In short, ito yung nakikita mo sa 5 senses. So doon ka, nagkakaroon ka ng kaalaman kasi dahil doon sa 5 senses. Ngayon, nung nabuhay ang espiritu mo, nung naborn again ka, doon papasok naman ang revelation knowledge. Doon sa born again spirit mo, nagtataglay ng mind of Christ. Doon sa revelation knowledge. Nasa ang bahagi ng katawan natin yon. Nandoon sa kaloob-looban natin sa ating mga espiritu. Amen? Naintindihan? So revelation knowledge is spiritual insight revealed directly to the heart and spirit by the Spirit of God. Ito ay mula sa Holy Spirit. At ang meron lang revelation knowledge ay yung na kay Kristo na. Amen? Ano ang default status ng natural mind? Okay, ito yung wala pa tayo kay Kristo nun. Ang default status of natural mind ay number 1, depraved mind. Na mababasa natin sa Romans chapter 1 verse 28. Ano yung depraved? Ito yung mga hindi makaisip ng tama, hindi maka-choose ng right and wrong, mga twisted ang mga pag-iisip, mga corrupt na ang pag-iisip. Number 2, sinful mind. Ito yung mga rebelde, rebellious. And number 3, worldly mind. Ano yung worldly? Nakatuon lang ang isip nila sa pangmundo. Hindi nila iniisip yung eternal. Hindi nila iniisip na after this life ay meron pang pupuntahan ng tao. Na yun yung totoo nating destinasyon. Dumadaan lang tayo sa lupang ito. Amen? Pagdating na after the 1,000, di pa natin napag-usapan ito, yung 1,000 millennial years, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Para yun sa mga anak ng Diyos. Amen? The earth is groaning, sabi nga sa Romans. Tama? Totoo ba?
Nag-grow na ang earth. Grabe, kahit saan meron ng pumuputok na bulkan, earthquake, sunod-sunod. Nag-grow na talaga. Ibig sabihin, matanda na ang mundo. Matanda na ang mundo. Kaya, iniintay na natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Yang depraved, yang sinful mind, yang worldly mind, matagal na namolde sa atin. Dahil nung pinanganak tayo, yan na yung default mind ng tao. Kaya naman, nung na-born again naman ng tao, dahil yung kanyang mind, ano ba ang na-born again? Spirit. Yung soul, hindi pa. Kaya nga kailangan magkaroon ng renewing of mind. Malaman ng soul part mo, ano ba ang nasa espiritu mo? Yung namolde sa isip mo, like yung mga makamundong mga isipan, yung mga sinful na kaisipan, yung depraved mind, mabago. Hindi na pala ako ito. Hindi na dapat yung sa utak kong to, hindi na pala ito yung default mind ko kasi binago na ako sa spirit ko. Nakukuha? Iba na. I have the mind of Christ, and this mind of Christ, kailangan kunin ko, lagay ko sa aking bagong mind. Hindi na dapat tayo iyan. O, tingnan natin yung illustration na to. Spirit, soul, and body. Saan uli natin makikita yung spirit, soul, and body? 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Yan ang nagpapatunay na triune being tayo. Sa spiritual mind natin, andyan ang mind of Christ. Nandyan din ang revelation knowledge. Yan din yung na-born again. Ngayon, maraming diniposito dyan sa spirito na yan. Blessed and favored ka na. Kumpleto ka na kay Kristo. You can do all things through Christ, through Him, di ba? Andyan yan sa spirito. Pero kung hindi ka magre-renew ng isip by the Word of God, naka-stuck lang dyan sa spirito yan. Kaya nga pinagbabasa tayo ng Bible eh. You should read our Bible. Baka naman naalikubukan yan. O kung mahina, kasi sometimes may mga mata tayong ako minsan talagang mahapdi mata ko, binubuksan ko ang audio Bible. Makinig ka lang, mga preaching about grace, about Jesus Christ, makinig ka lang. To open up your soul. Na lahat ng magagandang bagay, diniposito na sa'yo, dalin mo sa iyong soul. Para yung natural mind na dati ay sinful, worldly, depraved, ay mabago. Ma-renew, hindi dahil sa mga motivational speaker. Yung iba nakikinig, motivational speaker, may matututunan. Oh yes, may matututunan ka. Pero mas may matututunan ka kung ang mapapakinggan mo ay through the Word of God. Because Word of God is eternal. Yung natapakinggan lang natin ng mga coaches, yung mga motivational speaker, pandito lang eh. Pero ang Word of God ay pang-heaven. Amen? So, paano tayo magre-renew ng mind? Through the Word of God. Kung ano kasi ang iniisip mo, yun ang magiging emotion mo. Yun ang magiging decision mo. Kaya hindi maganda na hindi effective na mag-ooperate tayo sa ating emotion. Kasi kapag nag-operate tayo sa ating emotion, ang ating emotion ang sinunod natin, makikita mo, may mga maling desisyon. May mga maling nagagawa ka. So, paano tayo mag-ooperate dapat? Mag-ooperate tayo through the Word of God, by the renewing of mind, dahil nandun sa ating espiritu ang mind of Christ. Amen? So bakit kaya mahalaga ang Word of God? Bakit sobrang halaga nito? John chapter 6 verse 63. It is the Spirit who gives life. Who gives life?
the Spirit, the Holy Spirit. The flesh profits nothing. The words, sabi ni Jesus, the words that I speak to you are spirit and they are life. Tagalog, ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. So, ganun kahalaga yung salita ng Diyos. Amen? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pangunahing pangangailangan ng bawat Kristiyano. Kailangan natin yan. Kasi kung walang Word of God, wala tayong direksyon. So, tignan natin yung Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibituran ng kaluluwa at espiritu. Nakita mo yung triune being natin dito. Kaluluwa, soul, espiritu, spirit, at ng mga kasukasuan at buto, body. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Nakita niyo nakakita na ba kayo ng punyal na magkabila ay mayroon talas? Ha? Yung talim o kaya yung espada. Pag tumarak yan, di ba, sa tao, ano mangyayari? Magkabila, may sugat. Ganun ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano man ang hindi maganda sa'yo, talagang tatapyasin. Aayusin ka. Dahil aayusin ka upang maging kamukha ka lalo ni Kristo. You don't need to study the Word so that God will find you worthy. And then He will use you. No. You study the Word to change you, to transform you. Babasahin ko to para mabless ako. Be-bless mo ako, Lord, binasa ko tong Bible. No. Binabasa mo ito para sa'yo. Para malaman mo na meron kang dapat ayusin. Para malaman mo, napakabuti pala ng Diyos. Para malaman mo, sobrang grabe pala ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang ako'y iligtas. So, hindi ka nagbabasa. Ang pagbabasa mo ng Bible ay bunga na ikaw ay anak na ng Diyos. Nakikita, ebidensya yun. Ang pakikinig mo, ebidensya yun. Ang pag-attend mo ng church, resulta. Nalalaman mo sa iyong puso, nalalaman mo sa iyong soul, sa iyong mind, sa iyong spirito, na ikaw ay anak ng Diyos. Sino rito anak ng Diyos? Amen. Inaaral mo para malaman mo tapos ng lahat. Sabi nga ni Lord, di ba, it is finished. Completed deal na yan. Kompleto na. Sa bagong salita, sa usong salita, done deal na yan. Done deal. Wala ka nang gagawin para maligtas. Nasa espiritu mo na yan. Ilalabas mo na lang yan through the renewing of your mind. Romans 12:2, di ba? Baguhin mo ang iyong pag-iisip para matransform. Amen? Para mabago ang puso mo, ang mga iniisip mo, ang emotion mo towards God. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. The book of law in the New Covenant or in the New Testament is the living word. Sino ba yung living word? It is a person. John chapter 1 verse 14. Ang sabi diyan, the word became flesh. Who is that word that became flesh? Yung nagkatawang tao na salita.
Sino iyan? Si Jesus. Kaya ang Book of Law ay si Jesus. At kinumpleto ni Jesus yung Book of Law na yan, na kailangan para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nung kinumpleto na ni Jesus yan, done deal. When you accepted Jesus Christ in your heart, done deal. You are saved. You are blessed. You are favored. You are loved. You are valuable. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kasi precious ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Minsan, nararamdaman natin, di ba? Kakahiya, hindi naman ako bagay dyan. Hindi. Binigay na lahat ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ano man ang dumadaan, tingin mo, nakakatakot. No. Hindi tayo binigyan ng spirit of fear. Binigyan tayo ng sound mind. Binigyan tayo ng power ng Lord. Ang takot galing yan sa kaaway. Hindi yan galing sa Diyos. Amen? Next, sabi diyan, meditate on it day and night. Kapag ka nagbabasa ka ng Bible o meron sinabi sa iyo ang Holy Spirit, meditate on it day and night. Hindi mo lang siya basta kinabisado, kundi minimeditate mo. Paano ba yung meditate? Paano ka ba mag-isip ng problema mo? Paano? Minsan naglalakad ka. Minimeditate mo yung pala pumupot-pot na yung trend. Wala ka na sa sarili mo. That's meditating. Minimeditate mo yung problema. So ganun, baguhin mo. Ang i-meditate mo, ano ba yung mga ibinigay ng Diyos sa ating born again spirit. Nang sa gayon, makalakad ka ayon sa purpose ng Panginoon sa'yo. Ayon sa will ng Panginoon sa'yo. Amen? Then, ano mangyayari? You will be prosperous and successful. Ganun lang ba yun para maging prosperous? Yes, kasi binago mo yung isip mo. Binago mo yung focus mo. Hindi ka na nakafocus sa mundong ito. Hindi ka na nakafocus sa sarili mo. Hindi ka na nakafocus sa circumstances na meron ka. Nakafocus ka kung ano yung sinasabi ng Diyos. And then, kung nabago mo yung isip mo, you will be prosperous and successful. Amen? So ano ang katumbas ng Joshua chapter 1 verse 8 sa New Testament? Colossians chapter 3 verse 16. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Keep the law. Keep the message of Christ. Itago nyo sa puso nyo, itago nyo sa isip nyo ang sinasabi ni Kristo. Ang mensahe ni Kristo, itago nyo. Turuan ninyo at alalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Meditate on it. Alam nyo, kaya tayo may community. Bakit kailangan pang malaman ng take away after this message? Di ba, nag-iikot-ikot tayo dyan. Why? Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa. I-advise nyo ang bawat isa kung may nagkakamali. Alam nyo sa kaibigan, kapag ka sa kaibigan o sa kapamilya, hinahayaan ka sa mga mali mong ginagawa, tanongin nyo, mahal nga ba ako nito? Bakit ako hinahayaan sa ganitong bagay? Pero, kung ikaw ay kinokorek, ibig sabihin, mahal ka nila. Kasi ayaw ka nilang mapahamak. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo yung puso mapagpasalamat? Nalalaman niya na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kaya siya ay mapagpasalamat. Are you grateful? Yes, sa lahat ng bagay ko. Anong meron kayo, you should be thankful to God. Amen?
Yaan ang puso ng isang tunay na anak ng Diyos. Laging nagpapasalamat at hindi mareklamo. Ngayon, may kwento ako sa inyo. May kwento sa Bible, sa Old Testament. It's about King Josiah na mababasa natin sa 2 King chapters 22 and 23. And 2 Chronicles chapters 34 and 35. Ito ay kwento sa Old Testament tungkol kay King Josiah na kung saan ang kanyang faith o ang pananampalataya sa Diyos at ang paniniwala niya sa Scripture ay sobrang naipakita ng Diyos. O kumbaga, wow Lord, totoo ka talaga. Kumbaga parang sa kanya ay tunay na tunay ang Diyos. Kasi alam nyo, na-spare ang kanyang nasasakupan. Na-spare ang bansa niya sa wrath of God. Ano yung wrath? Kasi di ba sa covenant, bawat hindi mo masusunod, mayroong katumbas na curse. So na-spare sa curse ang kanyang nasasakupan. Na-delay lahat ng mga sana tatanggapin ng kanyang bansa. Na-delay lahat yun. Si Josiah ay naghari 640 BC. Pagkamatay ng kanyang tatay na si Haring Amon, si King Amon, namatay. Ang pumatay sobra kasing gulo ng time na to eh. Yung pumatay sa kanyang tatay ay kanyang servant. So kaya siya ay sumunod na hari. At masama ang kanyang lolo at ang kanyang tatay ay masama. Kasi sila ay mga idol worshiper. Sila ay mga evil worshiper. So masasama sila. Na-witness ni King Josiah mismo kung paano winasak ng idol worshiping ang kanyang bansa. Nakita yan ni King Josiah. Ngayon may nawi-witness tayo sa bansa natin, di ba? Kaya ipag-pray natin ang bansa natin. Anyways, lang yon, segue lang yon. So na-witness ni King Josiah kung paano winasak ng idol worship ang kanyang bansa. Lumaki siya, nasaksihan niya yung malalapit na gawain nung kultura na yon that time sa paligid niya. Kabilang yung pagsasacrifice ng anak. Grabe, inaala yung baby nila kay Molech. Imaginin mo, may baby ka, ayaw nga natin padapuan sa lamok. Pero dahil sa evil worship and idol worship, inaalay nila yung anak nila doon sa estatwa kay Molech. At doon mismo, doon sa temple na kanilang may prostitution. Grabe, alam nyo, may orgy. Matindi ba? Parang ang lungkot ninyo. Matindi ba? Yes. Sobrang tindi ng kultura that time. No? Ngunit, ang kagandahan kay King Josiah, pinili niyang hanapin ng Diyos at ginawa niya yung tama sa paningin ng Diyos. Amen? So si King Josiah at age 8, nung 8 taon si Josiah ay naging hari ng Judah. Alam niyo po, walang edad sa Panginoon. Kung tinatawag ka, kahit bata ka lang, kahit matanda, kahit average ang edad mo, kaya mong gumawa para sa Panginoon. Kasi si King Josiah, 8 lang naging hari. Pero ang kagandahan kay King Josiah, meron siyang mga advisors, mga royal advisors. Sino yun? Yung propeta, si Jeremiah at saka si Zephaniah. Yung kanyang nanay, malaking, kaya tayong mga nanay, pagdarasal natin yung mga anak natin at tuturuan sila ng tungkol sa Diyos. Ang nanay ni King Josiah, siya ang nagtuturo at gumagabay din. Kasi yung tatay niya, yung king. Di ba evil worshiper? Pero ang nanay niya, nasa tamang landas. Nakuha? Kaya itong si Josiah,
mas pinili niya yung tama. Mas pinili niya yung ayos sa paningin ng Diyos. At meron din siyang advisor, royal advisor na yung priest na si Hilkiah. Yan, diyan siya nakikinig. So, pinili ni King Josiah na makinig dito sa mga advisors na ito. At age 16, 8 taon ng kanyang paghahari, nagsimula si Josiah na buong puso at seryosong hanapin ng Diyos ng kanyang ninunong. Sino? Si David. Tignan ninyo. Sino ang in-skip niya? Yung kanyang tatay, kasi evil worshiper, at ang kanyang lolo. Sino ang tinignan niya? Yung kanyang ninuno, si King David. Bakit? Kung sa family natin, may nakikita kayong hindi maganda sa ating magulang o sa mga ate natin, respect them. Respect them. Kung may nagawa sa inyo, patawarin ninyo. But, skip nyo yung pangit na ginawa nila. Akyat kayo sa ninuno nyo. Amen. Ang ninuno natin, si Jesus. Amen. Amen. Bakit si Jesus ang ninuno natin? Anak ka ng Diyos eh. Amen. Siya ang ating tutularan. Wala nang iba. Amen. So hindi na tinignan ni King Josiah yung kanyang lolo at tatay. Makyat siya sa kanyang ninuno si David. Si David, ang lineage ni David ay kanino? Wala pa kasi nung time na yan, wala pa si Jesus eh. Si David, nakalinya dyan si Jesus. At sa generation natin, pinanganak tayo dito, kaya ang titignan nating ninuno ay si Jesus. Amen? Now, kung ano man yung merong nagawa ng mga experiences, bad experiences, skip nyo lang yan. Ay, ganito ginagawa eh. No, ganito ginawa sa amin eh. Ganito, ganyan. Kaya gagawin ko din sa iyo to. Hindi po pwedeng ako lang. No, skip mo yung mga pangit na yun. Tignan mo kung ano yung naaayon sa salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Kapag ang Holy Spirit sinabi sa iyo, wag yan, sumunod tayo. Kasi para tayo, sa ikakabuti natin yan. Diba? Sabi natin, yung mga pangit na nangyayari sa mundo o pangit na nangyayari sa atin ay hindi galing sa Diyos. Uulit-ulitin ko ito pa kasi to remind you na mga bad circumstances comes from wrong decision. Other people, sa nature, yung natural circumstances. And number 4, galing din sa devil. Pero kung pangit, ang nararanasan mong sitwasyon, hindi yun galing sa Diyos. Kasi ang Diyos natin ang nagsisave sa atin. Siya nga ang helper natin. Bakit Lord, itong sakit na ito, galing sa'yo para ako'y mapabuti. Teka, walang tinanggihan ng Panginoong Hesus. Nung time na nandito siya, lahat pinagaling niya. Amen. Tapos ngayon sasabihin mo, yung sakit mo galing sa'yo. Hello, baka naman kain ka ng kain ng mga bawal. O hello, baka naman pinababayaan mo na yung sarili mo, puyat ka ng puyat, inom ka ng kahit ano dahil hindi naman dapat inumin. Or ibang tao na hawa, or natural circumstances o gawa ng kaaway, pero never God ang gagawa sa iyo niyan. Dahil ang Diyos ay mahal na mahal tayo. Amen? At age 20, sa ika-12 reign ng kanyang kingdom o yung paghahari niya, sinimula ni Josiah ang paglilinis sa Judah. So, ibig sabihin, lahat ng mga estatwa, lahat ng mga idols, talagang giniba niya. Winasak niya ang mga Diyos-Diyosan na mga altar ni Baal. Tanggalin yan, wasakin niyang mga Diyos-Diyosan na yan, yung mga estatwa na yan, gibain niyan. Nilinis niya talaga. Ayaw niya. Kasi di ba ang sabi ni Lord,
ang Diyos lang ang dapat sambahin. Sa New Testament, siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, hindi namumuhay ang Diyos sa mga estatwa. So, lahat ng mga, tanggalin yan. Alam nyo, sa buhay natin, meron tayong, sometimes, kasi kaya kailangan baguhin ng utak eh. Meron tayong Diyos-Diyosan. Hindi nga sumasamba sa estatwa, may Diyos-Diyosan naman. Ano yun? Yung mga bagay na mas importante pa kesa sa Diyos. Pride. O kaya yung trabaho. Ay, hindi. Mas dito, magpo-promote ako, tsaka na yung church na yan, Bible study, tsaka na yan. Ha? Ano pa? Maraming bagay, no? Na sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, sabi ni Paul, ginagapi namin lahat ng mga kaisipan na distract sa amin sa Panginoon. Inaalis namin yan sa utak namin. Sabi ni Paul, sabi sa 2 Corinthians 10 verse 5, nang sa ganun, si Kristo lang ang nasa isip namin. Ano ba yung dapat gibain sa inyo? Lord, tagal-tagal naman. Hindi ko pa nararanasang mga material na bagay na yumaman. Yun naman pala, nasa rat race ka. Ano yung rat race? Paulit-ulit lang yung ginagawa mo. Mayroong mga opportunity na binibigay sa iyo ang Lord. Ay, mahirap yan, ayoko yan, hindi ko alam yan. Pati mo pag-aralan. Diba? Tama? Lord, kasi sila ang galing eh. Ay, yun naman pala, ang Diyos-Diyosan mo, nainggit ka sa mga material na bagay. Nainggit yung mata. Yung pala ang Diyos-Diyosan mo, uy, meron silang ganito, uy, meron silang ganyan, uy, oh. Diba? Tanggalin mo. Wasakin mo yung mga ganong kaisipan. No? Ano yung mga bagay na yung hindi kalooban ng Diyos na nasa iyo? Yung mga ugali na hindi makakatulong sa iyo, tanggalin mo yan. Hayaan mo yung kaisipan ni Kristo ang siyang maghari sa puso mo, sa isipan mo. Amen? Hindi ko alam kung ano ang Diyos-Diyosan na meron dyan. Pero alam ng Diyos. Alam mo sa sarili mo ngayon. Ano yung mga bagay na hindi mo magawa kaysa gawin mo yung tungkol sa Diyos? Kayo ang nakakaalam niyan. Kayo at ng Diyos, ang Holy Spirit nagsasalita sa inyo. Amen? So work nyo, walang promotion, Lord. Tagal-tagal na. Nag-extra mile ka ba? May extra mile ka or, ito lang binigay sa akin. Ay, extra work yan. May ako yan. Ito lang. Nag-extra mile ka? Hindi. Alam nyo, hindi naman bulag ang Diyos para hindi makita ang sipag nyo eh. Siya ang magpo-promote sa'yo. Promotion comes from the Lord. Amen? Nakikita mo, minsan, binibigyan ka na pala, nabubulagang ka lang eh. Kasi may gusto ka. May mas gusto ka. Andyan na sa'yo yung lahat ng pagpapala. Wala pa. Tagal-tagal naman. Yung pala, andyan na pala sa'yo. Hindi ka lang marunong tumingin at magpasalamat. Pagdating sa bahay, pagmuni-munihin nyo, ano ba yung mga Diyos-Diyosan na dapat kong tanggalin kasi hindi na bagay? Kasi anak ako ng Diyos. Amen? Magmuni-muni. Minsan, sinisisi mo yung ibang tao. Minsan, hinahanapan mo na pagmamahal ang ibang tao. Minsan, nagkikare, hindi naman kayo nagkikare sa akin. Bakit? Ikaw ba nagcare ka sa kanya? Ikaw ba nagmahal ka sa kanya at hahanapan mo? Kaya lumulungkot ang buhay mo eh. Kasi mapaghanap ka. Ano ba sabi? It is better to give than to receive. Give love.
and you will receive love. Huwag kang mapaghanap. Binago mo ba ang isip mo na blessed ka na? Binago mo na ba yan? O nakatingin ka pa rin sa failure ka? O nakatingin ka pa rin sa mga material na bagay? Sa espiritu mo, you are blessed and highly favored. Kung yun lang tatayuan mo, kahit anong circumstances na meron ka, kaya mo. Kasi sasabihin mo lang, I'm blessed, I'm favored, hindi ako pababayaan ng Lord. The Lord is with me, the Holy Spirit is with me, I am a success person. Hindi successful, success ka. Why success? Because Jesus is in you. Kaya you are a success. Ano man ang gagawin mo, pagpapalain ng Lord. Going in, going out. Success ka. Amen? Kung sometimes may mga pag-delay o mga hindi baka mamaya redirection lang ng Lord. Hey, may mas magandang plano. Redirect lang kita kasi mas maganda to. Yes, patience is a virtue. Kailangan mo rin mapagpasensya ka. Mahabang pasensya. Yung fruit of the Holy Spirit, basahin natin yan. Kapag ang Lord ang ating talagang titignan, yung grace ng Lord, yung joy ng Lord, yung peace ng Lord, yun yung mararanasan natin. Kasi promise niya, He will never leave us. He will never forsake us. Ano mang mangyari, kasama natin ang Diyos. Ma-anxious tayo kapag titignan natin yung mundo. Ma-anxious lang tayo, ano na ba mangyayari sa susunod? Inflation ngayon, 7.9. Grabe, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ma-anxious ka. Ang taas ng pamasahe, ang taas ng gasolina. Ma-anxious ka. Paano na yung kinabukasan ng mga anak ko? Ma-anxious ka. Pero gibain mo yung kaisipan na yan. Gibain mo ang Diyos-Diyosa ng anxiousness. Gibain mo ang depression sa iyo. Gibain mo. Because you are loved. Mahal ka ng Panginoon. Amen? At age 26, 6 na taon matapos, no, after nilinis na ni King Josiah yung mga talagang ginaba niya yung mga Diyos-Diyosan. Nilinis niya. Ipinag-utos ni Josiah ang pagkukumpuni ng templo. Inayos niya yung temple. And then, nung inayos niya, doon sa temple na yon, natuklasan ang Book of Law. Ang aklat ng kautusan. Binasa niya ito. Siyempre, pinabasa niya ito. At dahil dito, lalong nag-intensify ang pagsunod niya sa Diyos. Tayong Kristiyano, kaya alam na natin, sumusunod tayo sa Lord. Pero pag nakikita natin, Lord, grabe kang galing, ito palang mga inheritance ko, ito palang mga promises ko, nag-i-intensify yung gusto natin lalong malaman ang goodness ng Lord, malaman kung ano ang mga pinamana sa atin ng Diyos. Amen ba? Alam niyo po ba, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Sobrang ganda. Kung maglalakad lang tayo, ayon sa kanyang purpose, ayon sa kanyang plano, sobrang ganda ng lalakaran natin. Hindi lang sa langit dito rin sa lupa. Kaya mag-align tayo sa salita ng Diyos, hindi sa mga pangmundong ito lamang. Sabi sa 2 Kings chapter 22 verse 11, when the king heard what was written in the book of the law, he tore his clothes in despair. Nung narinig na at nalaman na King Josiah yung mga sinasabi doon sa scripture, nalungkot siya, nagsisi siya. Sa anong gesture niya? Winasak niya yung kanyang damit.
Alam niyo po yung damit, yung hari, special yung mga damit niyan eh. Mga ano yan talaga, maganda, hindi mo walang tahiyan, kumpleto yan, diretso. I-weave yan ng hindi hinuhulma, sobrang mahal yung damit. Pero winasak niya yun. Bakit? Nakita ni King Josiah na mas mahalaga yung sinasabi ng Diyos kaysa sa kanyang authority. Ibig sabihin ng pag-tour, yung authority niya, pinapa-under niya sa Diyos. Na iniisip niya na, Lord, kahit akong hari ng lupa, ikaw pa rin ang hari ng buong mundo. Pa! Sinira niya ang kanyang damit. Amen? Nabasa niya sa scripture na pag nag-disobey ang mga tao, mayroong katumbas na curses. That's the Old Testament. May katumbas na curses. Yung disobedience, rebellion na ginawa ng nasasapukupan niya, merong katumbas na mga parusa. Ngunit, dahil maayos ang pamumuno ni King Josiah, yung dapat natatanggapin ng kanyang bansa, ng kanyang mga nasasakupan, na delay. Sabihin, hindi nabigay yung curse na yun. Dahil inayos ni Josiah yung pamumuno by renewing of mind through the word of God. It was spared. Basahin natin. 2 King chapter 22 verse 19 to 20. Pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisi ka at nagpakumbaba. Sabi ng Lord, pinakinggan niya yung panalangin ni Josiah. Nagpakumbaba sa harapan ko, nang marinig mo ang sinabi ko na susumpain at nilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito. Pinunit mo pa ang iyong damit. Pinakita talaga, di ba, ni King Josiah? Pinunit mo pa ang iyong damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako, ang Panginoon, ang nagsasabi, habang buhay ka pa, hindi darating ang kapahamakan na ipapadala ko sa lugar na ito. Mamamatay ka ng may kapayapaan. At sinabi nila sa hari ang isinagot ni Huldah. Wow! Kaya kung anumang curse na meron sa atin, hindi na ibibigay ng Lord. Why? Tinapos na ni Kristo eh. Amen? Tinapos na ni Kristo sa atin. We are blessed. Pinagpala na tayo. Ulitin ko. Oh, teka. Nalilito ako, pastora. Ulitin ko. Hindi nakatingin ng Diyos sa gawa mo. We are in Christ. Kaya anumang curse, hindi mo lalasapin. Dahil lang si Kristo na ang kumuha nun para sa'yo. Amen? Ang ganda, di ba? Hindi mo na kailangan mag-perform. Ano lang ang kailangan natin? Renew your mind through the word of God. At pagkatapos nun, pagkatapos mo mag-renew, you will be successful, you will be prosperous. Renew your mind with God's word and your life will be transformed by His will. Matatransform ka talaga ng kanyang salita. Amen? So, punta na tayo. Paano natin ito i-apply daily sa buhay natin? Number 1, shift from to do to done. Done deal. Ano ibig sabihin nun? Read scripture to get to know the person. Who is the person? Jesus Christ. Who already saved you, not to fulfill a duty. No? Okay. Nagiging ritual na lang sa'yo. Babasahin. Lana. No. Know the person. From Old Testament to New Testament, it's all about Jesus. Si Jesus ang sinasabi sa Bible from Old Testament to New Testament. Know about Him. Kasi done deal na. Wala na tayong gagawin na para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos kasi si Jesus na ang gumawa nun. Ang gagawin lang natin, alamin,
Revelation, knowledge. Mind of Christ. Alamin, ipasok sa ating soul ng natural mind natin ay mabago. Kasi binago ka na eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit sometimes sa mga Kristiyano may latak na ugali? Latak. Ano ba ginagawa sa latak? Tapon na yung pangit na ugali. Kasi binago ka na ng Diyos eh. Amen? Ngayon, kung nagawa mo man yun, don't worry. Still, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya lang, hindi ka na mamumuhay doon. Agad, bangon. Baguhin mo ang isip mo. Amen? Hindi mawawala ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Selyado ka na eh. Sana lang nagkakamali kapag hindi nagre-renew ang isip nasa soul part. Sino ba? Alin ba pupunta sa langit? Ang spirit. Kung nasa ng spirit, ang soul sumusunod. Ang body, babaguhin yan sa rapture. So yun na lang hinihintay natin, mabago ang body. Kaya everyday, renew our mind. Be thankful always kay God. You are accepted. You are beloved. Kaya nga, beloved. Pamuhay natin that we are beloved of Christ. You are accepted. Amen? Amen? Thank you, Lord. I am already accepted and beloved. Salamat, mahal mo ko, Panginoon. Lord, thank you. So, shift from to do to done. Dagdagan natin, to done deal. Number 2, practice identity meditation. Ano ba yung identity? Ano ka ba sa harapan ng Panginoon? Hindi ka na makasalanan. Ikaw ay bago na, ikaw ay anak ng Diyos. When you face a stressful situation, do not just memorize a checklist of what to do. Meditate on a New Testament realities. Example. May example pa ako. Ito, papraktisin mo yung identity mo. Sasabihin mo sa New Covenant realities, I have the mind of Christ. Kaya alam ko, masusolusyonan ko itong problema na to because I have the mind of Christ. Pray. Tapos kung nahihirapan ka, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya ko yan. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sabi niya, pag natatakot ka, meron kang takot, binabagabag ka ng takot. God has not given me a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Alam niyo kung saan ko yan nakukuha? Salita ng Diyos. Kaya, ano man ang identity mo, yun ang ipamuhay mo. Kung hindi ka na makasalanan, ikaw ay anak na ng Diyos. Binago, pinaburan, minahal. Amen? Yun na yung identity mo, ha? Kaya, binago ka na. Number 3, lean on the Holy Spirit guidance. Throughout the day, whisper short prayers, acknowledging the Holy Spirit inside you. Anywhere you go, ano man ang gagawin mo, Holy Spirit, tulungan mo ako. Naglilinis ka, Holy Spirit, samahan mo ako. Alam nyo, the best prayer is speaking in tongues. Amen. Kung wala kang gift ng Spirit of tongue, pwede kang humingi sa Holy Spirit. Baptize me, Holy Spirit. Kasi yung praying in the Spirit, may mga bagay na hindi mo nauusal. Pero nauusal sa praying in the Spirit. Yung hindi mo na ipagdadasal at yung mga future pa na ipagpe-pray sa praying in the Spirit. Kung meron kang gift niyan, do it always. Amen? Bakit yung praying in the Spirit? Ano yun, Pastora? It's a gift from the Holy Spirit. Hindi lahat may gusto niyan, parang salvation, hindi lahat masisave. Yung lang tumanggap sa Panginoon. Ganon din yung praying in the Spirit or speaking in tongues.
Kung desire mong magkaroon, hindi masungit ang Holy Spirit. Holy Spirit, baptize me. Kung hindi ka marunong, punta ka sa amin, sa akin. Pag-pray kita, desire mo na magkaroon ka nun. Pero, kung wala ka pa rin yun at hindi mo pa gusto yun, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Hindi mawawala ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Number 4. Redefine your win. Winner ka na ba? Amen. Yes, winner na tayo kay Lord. At the end of the day, evaluate yourself. Sa gabi, tanungin mo yung sarili mo, did I respond in love? May nasabihan ba ako ng negatibo? Ay, nagalit ako kanina Evaluate yourself. Kasi kung hindi mo evaluate yung sarili mo, hindi ka magbabago. Evaluate. Yes. Did I trust God in my anxiety? Did I display the fruit of the Holy Spirit? Ako po, wala po akong pasensya kanina. Lord, tulungan mo ako magkaroon ng patience. Doon yung kamote rider. Nagulat ako, tuloy, nakapagsalita ako ng puto kutsinta. Di ba? Evaluate yourself. That is true new covenant success. Amen? Amen? Oh, salamat sa tatlong nag-amen. Ano uli yung apat na beloved walk? Number 1, sabay-sabay tayo. Shift from to do to done. Number 2, practice identity meditation. Number 3, lean on the Holy Spirit's guidance. And number 4, redefine your win. We are victorious in Christ. Amen? Nabubuhay tayo from victory ni Kristo. Lalakad tayo from His success. Amen. So, iiwan ko sa inyo ang beloved thought, in Christ, I think new and live new. Kay Kristo, magbabago ako ng isip at mabubuhay ako ng bago ayon sa Kanya. Amen? So palakpakan natin ng Lord. Mayroon tayong mga bagong kasama at sa podcast or sa FB, sa mga nakakapanood ng video na ito. Kung nais mo na mabuhay kasama si Kristo, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kaya ako'y nagpapasakop sa inyo. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad mo na aking kasalanan. Banal na Espiritu, pumasok kayo sa aking puso. Kayo na po ang maghari sa akin. I-baptize niyo po ako, Holy Spirit. At tulungan niyo po ako na lumakad ayon sa iyong kalooban. Tumayo na po ang lahat. Panginoon, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa mga revelation knowledge na inyo pong, Panginoon, binigay sa bawat isa. Nawa po, Panginoon, magampanan namin ang pagiging Kristiyano namin, magampanan po namin ang pagiging anak ng Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabuhay ayon po sa inyong kalooban. Ang aming isip ay pinapasakop po namin sa inyo. Tulungan niyo po kami na lumakad ayon sa inyong katuwiran. Binawasak namin anumang Diyos-Diyosa na meron kami in Jesus' name upang mabago kami, matransform kami, and mag-arise and shine to reflect Jesus in our lives. Thank you, Lord, that you are the source of everything. Na anuman dumating sa buhay po namin, Panginoon, kaagapay po namin kayo at hindi niyo po kami iiwan at pababayaan. Dalangin po namin ang mga mahal namin sa buhay na wala pa sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Gamitin niyo po kami upang sila'y madala sa inyo. Mga kaibigan namin, mga kapitbahay, o mga strangers na aming nakakasama. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kagamit-gamit sa inyo. Use us kagaya ni King Josiah na 8 years old pa lamang, Panginoon, tumugon sa inyong pagtawag. Lord, anoint our lips
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At Lord, ang kasakitan ay hindi niyo po gusto. Gusto mo kami malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaboran. Kaya anumang sakit sa aming katawan mula ulo hanggang paa, sa pangalan ni Jesus, espiritu ng sakit, umalis ka sa katawan ng mga kapatiran ko in Jesus' name. Tinatanggap namin, Panginoon, na kagalingan mula ulo hanggang paa mula sa iyo, Panginoon. At kung meron man po, Panginoon, na mayroong sakit sa kanilang mga kaibigan o kanilang mga family, Lord, abutin niyo po ang mga katawan nila. Wala pong imposible sa inyo na kahit wala po sila rito, Panginoon. Hindi po kayo bound ng time. Hindi po kayo bound ng place. Kaya niyo pong gawin ang lahat. Lord, pinagdarasal po namin, Panginoon, ang aming bansa. Panalangin po namin, Panginoon, na maging maayos po ang pamunuan. Nawa po, Panginoon, buksan niyo po ang kanilang mga isip, maalis ang graft and corruption, at mapamahalaan ang aming bansa ng maayos. Dumudulog po kami, Panginoon, sa inyo. Nandito po kaming mga anak mo, Panginoon, na anuman desisyon sa pamahalaan ay naapektuhan kami. At hindi niyo po hahayaan na kami maapektuhan ng masama. Kaya, Panginoon, naniniwala kami na mahal mo ang bayang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa mga namumuno. Pagpalain niyo po ang kanilang kaisipan. Pagpalain niyo po ang kanilang pamumuno. Maging makatarungan at maging maayos. Salamat po, Panginoon. At sa aming mga lalakaran, sa aming mga pupuntahan, Lord, thank you. Iningatan niyo na po kami. At lagi namin, Panginoon, nire-receive ang promise mo sa Isaiah. For no weapon formed against us shall prosper. And every tongue which rises in judgment against us, we will condemn. In Jesus' name. Wala pong mangyayaring masama sa aming lahat. Bagkus, Panginoon, ang inyong proteksyon at kapayapaan ay isa sa amin. Nire-receive namin ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, sasambahin at papupurihan. Sapagkat una mo kaming minahal. At yung pagmamahal na yon, doon kami mabubuhay. Maraming pong salamat sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Lahat ng nangako sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyang panlaban.